Jerry, anong nararamdaman mo ngayon na ikaw ngayon ay nasa kulungan? Sanay na po ako kahit saan po mapunta, kaya wala po, masaya lang. Sa tingin mo, bakit ka napunta dito sa kulungan? Yung kinasuhan po ko, di ba, ninakawan kami, tapos ang ginawa ko, sinundan ko sila, binasag ko yung bintana, kinasuhan ako. Kaya ako nakulong, ma'am. Bakit mo binasag yung bintana? Nauna po silang gumawa ng kasalanan. Nakita mo ba talaga? Opo, nasa bahay po ako, ninakaw nila yung mga gulay namin, tsaka sili. Bakit palagi ka na nagwawala doon sa barangay ninyo? Kahit kunti po silang nagsasabing ay bastos ako, kunti lang po sila kasi kaaway nila ako. Kaya yun ang sinasabi nila. Ipagtanong ako dun, talagang mabait po ako. Kasi na-try na rin namin na maipagtanong-tanong doon kung ano yung klase na ugali meron ka or paano ka makitungo doon. Eh, ikaw daw ay sakit sa ulo. Ano masasabi mo doon? Ang laging nakakausap nyo po ay mga kaaway ko. Kunti lang po, wala po silang 20. Kasi naiinggit po sila sa akin. Nagme-merienda ako big time ang tawag nila sa akin. Ano sa tingin mo yung kinaiinggitan nila sa iyo? Yung ako po'y may bilin sa aking general na lolo na Benjamin Magalong. Sabi ng lolo ko, siga overall daw ako. Kaya lagi akong kinukurso na daan kahit nakaupo lang. Ngayon, ano naiisip mo na nandiyan ka sa kulungan? Wala po. Hinihintay lang na makalaya. Nag-iisip ng mga menu na iluluto pag nakalaya na. Mga pansit na tinawag kong pansit agasang manananam. Yung sobra sa na sarap yung mga luto. Ikaw ba ay nagdodroga? Ay hindi po. Yung may maintenance lang po na gamot. Kasi PWD na rin ako. Paano mo nasabing PWD ka? Ano ang sakit mo? In-apply ako ng tita kong Wardina na Soriano. Yung ito po mga pilat ko sa disgrasya, tapos may bali ako sa siko, tapos tuhod, tapos tadyang may bali-bali po ako. Paano ka naging PWD? Yun po, alam ng tita ko po na Wardina sa City Jail. Kaya in-apply akong PWD para makatipid po ako sa gamot na maintenance. Ano yung maintenance na iniinom mo para saan? Ulansapin po, pampakalma kasi isip na ako ng isip. Kasi po ako'y tinatawag na genius sa school. Nag-iisip po ako ng mga kanta dahil sa Biblia po may awit po. Kaya nag-aawit ako lagi na mag-isa. Anong grade ba ang tinapos mo? Natapos ko po ang kolehiyo, teacher po, maestro. Kung teacher ka, bakit nag-aamok-amok ka sa barangay ninyo at wala kang trabaho? Yung nagtatrabaho po ako sa pabrika po sa Bataan. Nakalib po ako. Pero bakit pati yung pamilya mo tinatakwil ka na? Ay, hindi ko po yung pamilya, yung kanayon lang namin yun. Kaya mali po yung salita nilang pamilya ko sila. Yun po. Pero paano yan? May mga ebidensya na may hawak ka ng itak. Wala, kahit tanungin nyo yung intel na nanghuli sa akin, tito ko yun, inabot sa kanya yung itak. Maraming nakakita kung, siyempre, hahabulin ko ng itak. Siyempre, may tendency na mapatay ko sila. Ang hina nilang tumakbo, mabilis po ako, athletic. Medalist po ako, mabilis ko po silang mapapatay. Walang namatay. Nabanggit nila, Kapitan, na ikaw ay pinunta na sa ospital, sa mental hospital, pero ikaw ay negative nga sa kapansanan pang mental. Ngayon, ginagamit mo na lang ba ito para makatakas diyan sa mga kasalanan na ginawa mo para hindi ka makulong? Ay, ang ano ko po, sinasabi ko sa attorney ko, wala po akong sakit, healthy po ako sa pag-iisip. Kasi in-examine po ako sa psychiatrist kasi may utak talaga ako, yung tinatawag akong henyo sa school kasi nakakapag-talking kaagad ako, pag may tanong sa akin, nakasasagot ko kaagad. Kaya napapansin ng tatay ko, kinakausap ko yung sarili ko kasi desisyon ko yun sa sarili ko para umasenso sa buhay, yung nagmamathematics. Bakit sa tingin mo hindi kasalanan yung ginawa mo pag-aamok, paghahabol ng itak at meron ka na ring nasaksak doon sa barangay ninyo? Eh, hindi po ako nag-amok. Yung lagi akong kursunada, kaya magbayaw yun. Laging kursunada ako. Kaya pinitik ko ng kutsilyo para tumigil na. Yun ang ginawa ko. Hindi po ako nag-amok. Sa tingin mo tama yun? Sigaw. Tama po, pagganti. Kasi sila'y makasalanan. Kung hindi tayo gaganti ng mga mabait, ay lugi na tayo sa mga makasalanan. Siyempre, gawan ka, bugbugin ka, saksakin ka, hindi mo gantian, patay ka na, nasa langit ka na. Kawawa ka naman, kawawa yung pamilya mo, hindi mo na makikita halos-halos everyday. Pero ikaw yun nanaksak. Opo, kasi kursunada ako lagi. Hindi po ako lagi yung nag-uumpisa, biktima lang po ako. Gumanti lang po ako. Anong lahi mo? Yung Pinoy po, tapos all abroad. All abroad, tapos may dugong Pinoy. Yung kada bansa po, May lahi ka? opo, all Mother Earth ang tawag. All Mother Earth. Pwede po pa-explain sa amin? Lahat ng bansa ay may kanayon po ako. Oh. Yun ang dugo ko. Tapos Pinoy pa.
dati sinuntok ako ng tatay ko nung bata ako kasi akala niya matanda na ako. Yung sa lolo ko na Bongbong Marcos na presidente natin sa Pilipinas, lagi po akong ginaganito ng mga kaway ko, binibiktima ako. Yung tignan nyo lang po ang buhay ko na lagi akong kinukursunada. Yun lang po lolo ko na Bongbong Marcos. Hindi ko What is your message right now to King Charles? hi to you. I don't know your name and family, but Queen Elizabeth now because I'm always in prison. They always doing me in prison, in prison. So I don't know you, but I glad to meet you in personal, Mr. Prince Charles. That's all this, ma'am.